Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, ang videong bibigyan natin ng reaction video ngayon. Siyempre ito may kinalaman pa rin sa ating soberanya. At bilang isang Pilipino mga tol, dapat aware tayo sa mga ganito. Ito ang title, Mauning to Trump. Huwag kang mayabang. China hindi takot makipaggera sa US, nagkakapikunan na. Well, ito yung title ni Melvs Castle mga kapatid. Pero ito bibigyan natin to ng reaksyon, komentaryo, opinion. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga tol na may kinalaman syempre partikular na sa West Philippine Sea, na ngayon ay nabubuhay na naman ng tensyon dahil dun sa dalawang bagong batas na pinirmahan ni PBBM mga tol. Huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kapatid para maging updated ka. Click mo na rin ang notification bell. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iyak si Mauning kay US President-elect Donald Trump. Pinalmahan kasi ng Chinese Foreign Ministry ang Maritime Zone Law at Archipelagic Sea Lanes Law ni PBBM. Pero si Trump nagpahayag na suportado ng US ang pag-aresto ng mga Chinese. Uy, pag-aresto. Basahin natin. The United States supports the Philippines enactment of the Maritime Zones Act signed into law by President Marcos on November 8, 2024. The Maritime Zones Act aligns Philippine domestic laws with the 1982 Law of the Sea Convention and the 2016 arbitral ruling. Sabing ganun mga kapatid, sinusuportahan daw ng Amerika. Itong batas na to, itong Maritime Zones Act na to na pinirmahan ni PBBM ay naka-align o nakabase mga tol sa Philippine Domestic Law, aligns Philippine Domestic Laws with the 1982 UNCLOS mga tol at sa 2016 arbitral ruling o arbitral tribunal ruling. Kaya hindi totoo talaga yung sinasabi ng China mga tol at yung sinasabi ng kanilang mga alipores, 'di ba? Na illegal yung ginawa ng Pilipinas, Yung sinasabi nilang null and void daw yon at hindi nila kinikilala. Pero wala na silang magagawa. Sa batas na yan, na isubmit na yan sa International Maritime Organization, sumunod na lang kasi sila. Diba? Eto matindi mga tol. Naglabas din ang China ng sarili nilang baseline. Biruin mo yan naglabas din sila ng sarili nilang baseline. Na illegal na papasok sa Philippine EEZ. Sinabi yan ni US spokesperson Matthew Miller ayon kay President-elect Donald Trump. Kabalikat raw ng AFP ang US Navy sa pagpapatupad ng batas. The United States stands shoulder to shoulder balikatan yan with our Philippine ally, so galing sa Amerika to, in the face of the People's Republic of China o PRC, repeated harassment in the South China Sea. So kabalikat daw mga tol, the United States stand, kabalikat daw natin mga kapatid ang Amerika, laban sa paulit-ulit na panghaharas o pambubulas nitong China sa South China Sea. The PRC's actions are inconsistent with international law and follow a pattern of dangerous operational behavior in the South China Sea. An International Tribunal's July 2016 decision legally binding on both the Philippines and PRC. So dapat sinusunod ng magkabilang panig, di ba? Kasi ito ay international law at dapat yan ay kinikilala daw ng Pilipinas at ng PRC o People's Republic of China, mga tol. Made clear that the PRC has no lawful territorial or maritime claim to the second Thomas Shoal o yung Scarborough to. We urge the PRC to respect the high seas freedoms of navigation guaranteed to all states under international law. Isa rin yan. Sinasabi ng China na wala naman daw problema sa freedom of navigation. Ganun ba? Bakit nila hinaharang o bakit nila ginigit-git yung mga barko nating naglalayag kung wala naman palang problema sa freedoms of navigation? Diba? The United States reaffirms that Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine Armed Forces, public vessel or aircraft, including those of its Coast Guard, kasama na Coast Guard pag inatake, anywhere in the South China Sea. Mukhang sasama talaga ang Amerika sa panghuhuli.
Tapos handa pa raw magpadala ang Amerika ng US forces para i-implement ang pag-aaresto. At hindi yan nagugustuhan ng China. Pinapalala raw ni Pangulong Marcos ang posibleng eskalasyon o giyera sa West Philippine Sea. Grabe, no? Pinapalala daw ni PBBM. China releases baseline. Ito yun, no? Naglabas din sila ng sarili nilang baseline. As countermeasure, sabi ng analyst, the Philippines might initiate a smear campaign against China's legitimate actions and even introduce external forces such as the US to conduct provocative operations at sea, which will be within China's scope of response. Mga tol, yan ang sabi ng China. Ano? Kasi kung may maaresto man ang US Navy at Philippine Navy dyan, hindi sure papayag ang China na gaganti sila at papalag din. Mukhang mas lumalakas ang loob ni Pangulong Marcos nung naupo si President Donald Trump. Galit na galit tuloy ngayon si Mao Ning. The Chinese Ministry of Foreign Affairs has summoned the Philippine ambassador to China. Yun nga yung pinatawag nila, lodging a stern protest over the so-called Maritime Zones Act and Archipelagic Sea Lanes Act enacted by the 海洋 Philippines. 区域法和群岛海盗法，召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉，严重 Galit na galit yung China, no? 侵犯中国在南海的领土主权。 This move seriously infringes on China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. China strongly condemns and firmly opposes it. 和海洋权益，中方强烈谴责，坚决反对。非方依据该法在南海采取任何侵权挑衅行动，中方 No? Pangako nila yan eh. No? Na sila papalagan nila mga tol. Magre-responde sila dito sa batas na to ng Pilipinas. Ito, China will resolutely respond to any infringement or provocative actions taken by the Philippines in the South China Sea based on this act. 方都将予以坚决 Kaya talaga malamang mga tol, magkakaroon ng girian talaga rito. 应对。 Pumalag naman ang war expert na si Jay Batong Bakal sa pahayag ni Mao Ning. Wala kasing kakwenta-kwenta kausap tong China. Nangakong papatrasin lahat ng barko nyo sa West Philippine Sea pero wala pa ding mangyayari. Ngayon gumawa na ang Pilipinas ng batas na kayo mismo ang kusang lalaya sa West Philippine Sea. Magagalit kayo. Tapos gusto nyo ulit China ng pag-uusap. Gas-gas na raw ang pag-uusap na gusto ng Chinese Foreign Minister. Wala, hindi kasi talaga nila pwedeng ipilit eh. Dapat nila ito tignan bilang isang escalation na naman o kaya kung ano na namang sasabihin nilang provocation. Tama. Kalokohan yon. So kung sincero ang Beijing na magkaroon ng maayos na usapan kung ano yung ating pinagtatalunan at pinag-aagawan at kung hanggang saan ito, edi dapat tanggapin nila ito bilang isang pruweba, no? Kung ano yung ating kiniklaim, no? Ang tanong, sincere ba sila? Never naman ata nilang ginawa yun, no? Sa lahat ng mga pakikipag-usap ng Pilipinas sa kanila. Never naman sila naging sincere. Yung tipong makikipag-shake hands, makikipag-picture-picture, tapos wala pang isang linggo nang gigigil na yung mga Coast Guard nila ng babanggana. Nang water cannon na ulit. At kung hanggang saan. Binalaan naman ng isang propesor si Pangulong Marcos. Kung agresibo na ang China noon, asahang magiging agresibo yan dahil hindi papayag arestuhin ang kapwa nitong mga Chinese. Dapat raw kung may maaaktohang mahuhuling Chinese, dapat kasama raw ang US Navy o US Coast Guard. China will obviously be frustrated. Anything, as I mentioned, anything that we will do to secure what is rightfully ours based on international law is against an interest of any expansionist power. We would need to work more robustly with our partners. Here is that we are on the defensive. We are defending. We are not provoking. We are not poking the bear is poking us, but still we maintain a very defensive posture while keeping all lines of communication with China open. Ang malaking tanong dyan, baybayag kaya ang AFP ipatupad yan? Yun! O Yun ang tanong. Yun ang tanong. Well, ako naman ay naniniwala naman ako na matapang talaga mga tol at malakas ang ating AFP. Kailangan lang din talaga nila ng suporta sa gobyerno. Diba? Kasi alam naman natin mga tol kung gaano ka-advance, kung gaano karami ang asset nitong China. Tapos i-deploy mo ang AFP na gamit nila mga teka-tekang sandata. Siyempre,
kahit naman sino mga tol aatras pag ganun Teka, bago nyo kami i-deploy o bago nyo kami papalagin dyan, bigyan nyo muna kami ng pang pares man lang namin. Para makapatas man lang kami, di ba? Parang ganon mga tol. Pero kung gigipitin natin sa budget, etong AFP, 'di ba? Sino ba mga humahawak ng budget na 'yan, o 'di ba? Kung hindi sila bibigyan ng mga bagong sandata nila o bagong armas o mga modern na equipment para magawa nila ng yung gampanin nila ng mas maayos, 'di ba? Talagang magdadalawang isip sila mga tol. O tayo ang mababayagan ng China? Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ang inyong salog. Diba? Yun lang naman ang kailangan mga tol Gusto natin maging pumapalag ang AFP natin. Diba? Dagdagan natin yung barko nila. Gusto natin makitang naikipagsabayan sila. Diba? Bigyan natin sila ng suporta. Diba? Hindi yung katulad na halimbawa yung Aling nagsasalita doon sa Kongreso. Di ba yung Aling nagsasalita doon? Ayaw niya daw bumili ng missile ng AFP kasi ginagamit daw sa mga komunidad ng Pilipino. No? Kumbaga, minasama niya pa yung trabaho ng AFP. Yung AFP nagkakaroon ng mga legit operation doon kapag may mga kalaban silang rebelde. Di ba? Minamasama O paano ngayon magkakalakas na ang AFP na lumaban kung wala naman silang kagamitan? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.